Nagbabalik ang EuroTV News Update. Pinalaan ng Philippine National Police ang mga militanteng grupo na nagbabalak magsunog ng FPG sa darating na ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kamakailan ay naglabas ang Quezon City Police District ng Batas Pambansa 880 na sinasabing pananagutin nila ang sinumang lumabag sa saklaw ng batas. Binigyan din ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo ang mahigpit na ipinagbabawal sa SONA, kabilang na ang pagsusunog ng anumang bagay sa kalsada. Pinapayagan naman umano na magkilos protesta, pero hinihikayat din na sumunod sa mga batas na itatalaga ng kapulisan. Samantala, nananatili pa rin nasa final stage ang paghahanda sa SONA. Naasikaso naman ng mga otoridad ang listahan na ilalabas ng pamahalang lungsod ng Quezon hinggil sa pagbibigay permit sa mga pinayagang magprotesta. Panawagan naman ng PNP na kung sino man ang nagbabalak na manggulo sa mismong araw, ay huwag nang ituloy ito para sa mas mapayapa at maayos na daloy ng SONA. Para sa iba pang balita, itatayo ang potable water supply system na naglalayong matugunan ang pangangailangan ng milyong-milyong Pilipino sa malinis at ligtas na supply ng tubig sa mga rural na lugar sa bansa. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Elmir Apolinario, natagpuan ng Search and Rescue Team ang bangkay ng biktima sa kabilang barangay ng Pamukutan. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, na humigit kumulang 40 milyong Pilipino ang walang akses sa malinis na tubig na lubhang ikinabahala ng DNR dahil anila napakalaking kapabayaan nito sa taong bayan, lalo't malalagay sa peligro ang kanilang buhay dahil sa kontaminadong supply at kakulangan sa tubig. Binigyan din na uunahin ng isinulong na programa ang mga lugar o kanayunan na may problema sa lipunan at kalusugan dahil sa sakit na dala ng tubig. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagsuporta ng mga lalawigan at munisipalidad, pati na ang pakikilahok ng mga lokal na pamahalaan sa lungsod sa planong pagpapatayo ng portable water supply na magiging malaking tulong sa mga residente. Samantala, umakyat na sa 6 ang namatay sa landslide at pagbaha sa Zamboanga na tumama noong Biyernes. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Elmir Apolinario, natagpuan ng Search and Rescue Team ang bangkay ng mga biktima sa magkabilang barangay sa Pamukutan. Kinilala ang dalawa sa mga natagpuan na sina Leonilo Moret, 47 taong gulang, at ang kanyang anak na si Justin, 10 taong gulang mula sa Sitio Papaya, habang ang dalawa pa ay sina Maika Ortega, 27 taong gulang, at ang kanyang anak na si JM, 6 na taong gulang mula naman sa Sitio Anoling. Natagpuan ang katawan ni Leonilo sa ilog ng Sitio San Ramon, habang si Justin naman ay namataan sa ilog ng Anoling noong Linggo. Samantala, ang katawan ni Maika at ng kanyang anak ay ginamitan pa ng backhoe upang mahukay sa ilalim ng gumuhong mga bato. Ayon pa kay Apolinario, nasa 2,000 pamilya na sa 16 na barangay ang naapektuhan ng landslide at pagbaha. Dagdag pa niya ay hindi pa rin tukoy kung magkano na ang kabuong bilang ng mga nasira dahil sa kalamidad. At yan ang mga balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Manatiling nakaantabay, magbabalik ang EuroTV News Update makalipas ang ilang sandali. Ako si Stephanie Marquez, sumasaludo sa bawat Pilipino.